Andito ka ba sa morgue ngayon? Dito pa yung higaan ng mga patay dito, guys. Sobrang bigat ng pakiramdam ko dito. Parang di ko kaya dito. Tanghali pa lang ay bumiyahe na kagad kami patungo sa aming lokasyon. Medyo mahaba-habang biyahe to, kaya inagahan na namin. Pagkalipas ng ilang oras ng aming paglalakbay, ay narating na namin ang bayan ng San Fernando, Pampanga. Ang puneraryang ito ay matatagpuan sa San Fernando, Pampanga at halos magdadalawang dekada na daw tong abandonado. Ayon sa mga kwento, pagkalugi ang siyang naging dahilan ng pagsara ng gusaling ito. At maraming nagsasabi, simula daw nang ito'y mabandona ay marami na daw kababalagan ang nangyayari sa puneraryang ito. At ang nakakatakot sa lahat ay ang pagpapakita ng isang itim na anino sa loob ng gusaling ito. Ito po ba yung mga sinasabi ng mga tao na may nagpapakita dito at nagpaparamdam? Yung nagpaparamdam, yun, madalas. Yung mga pinto, inano nila. Buksan nila patapos malasong sarado nila. Parang may nagnanakaw, ganyan. Patapos yung tinitignan ko, walang tao, walang ano. So personally, na-experience nyo? Ay, oo, marami na dito. Experience, May nakikita kayo, kuya? yung alinaw lang. Yung mukha, wala akong nakikita. Yung naglalakad, meron din sa danan. Dito sa patas. Yung anak ko kasi, yung bunso, yun, nakakita na siya dito, bata. Batang... Babae or... Hindi ko alam kung hindi ko natanong. Bata, sinasabi niya. Kinagabihan ay pinasok ko munang mag-isa para libutin at suriin ang loob ng gusaling ito. So guys, ito yung unang chapel dito sa pinaka first floor, guys. Kung makikita nyo, ito yung pinaka stage niya. So dito nilalagay yung mga binuburol dati. Yung kisame dito halos giba-giba na rin. Pero makikita nyo, malawak talaga siya na chapel. Medyo maingay lang dito kasi tabing kalsada to eh. Dito sa labas ay bubungad kagad sa inyo ang kanilang lumang hagdan. Sa tabi ng hagdan ay may nakita akong isang chapel. Kaya sinuri ko muna ito. So ito guys, ito yung isa pang chapel dito sa baba. Kung makikita nyo, napakalawak din niya. So, parang meron siyang upuan dito sa gitna. Tapos nandito pa yung chandelier na itong chapel na to. Medyo iba lang yung amoy talaga dito guys. Para siyang malangsa. Habang naglilibot ay nakita ko naman ang lumang banyo sa chapel na ito. Bawat chapel meron siyang mga CR. Ito yung CR niya. Gawa siya sa marmol. Halos puro basura na rin ang mga nagkalat sa sahig dito. Tapos puro basura na lang yung nandito ngayon. Nagkalat yung mga basura dito. Iniwan na din ang mga lumang gamit sa loob ng chapel na ito. Tapos dito guys, ito pa yung parang tambayan ng mga naglalamay dito. Dito sa tabi ng chapel na ito ay makikita nyo naman ang kanilang lumang opisina. So ito guys, ito yung parang office nila. Makikita nyo yung mga pader dito. Medyo luma na talaga. Halos buo pa at wala pang sira ang banyo sa opisinang ito. Ito yung CR dito. Bukay pa yung mga tiles dito. Buo pa siya. Dito sa opisinang ito ay may isang daan papunta sa isa pa nilang hagdan. So ito guys, ito yung isa pang hagdan papunta dun sa pangalawang palapag. Dito sa gilid ng hagdan ay tinambak na lang ang mga lumang gamit na ginagamit sa mga burol. Nandito pa yung mga dinidisplay dun sa burol. Oh. Tapos dun sa dulo guys, parang lumang kabaong siya.
Kaso durug-durug na rin siya yo. Hindi ko alam kung fire exit ba to. So, try natin akyatin yung taas na ito. So, tara. Habang paakyat ay bigla ko naman napansin ang mga paso na nakapatong dito. At ito pala ay mga lagayan ng mga abo ng mga nakikremate. Ito. Daming paso dito guys. Oh. Siguro ito yung mga lagayan ng mga kinikremate dati. Nakalagay lang dito sa may hagdan. Nagpatuloy lang ako sa aking pag-akyat patungo sa pangalawang palapag. At pag-akyat ko ay bigla naman ako may naamoy na hindi kaaya-aya. At ito naman ang sunod na mga nangyari. Medyo iba yung amoy dito sa taas guys. Parang siyang parang sunog na dahon. Oh shit! Paniki. Dahil sa mga sumalubong sa aking mga paniki ay hindi na ako dumiretso sa pintuang ito at naghanap na lang ako ng ibang madadaanan. Hanap ng ibang mapupuntahan dito guys. Ito para rin siyang chapel. Siguro itong area na ito, dito nilalagay yung binuburol. Tapos ito naman, parang ito yung kwarto. Kwarto to ng mga pamilya na binuburol. Grabe, iba yung pakiramdam dito. Sa tabi na ito ay matatagpuan naman ang isa pang chapel sa palapag na ito. Grabe, parang kada pasok ko sa mga chapel, parang mas lalong nakakatakot. So ito yung pwesto nung burulan dito guys. Siguro ito yung kwarto dati ng mga bisita. 2008 pa siya oh. So, feeling ko na-abandon to ng mga 2008. Sobrang kipot ng CR dito. Saktuhan lang talaga siya. Lumabas na muli ako para puntahan ang huling chapel na makikita sa palapag na ito. At dito ay puro takot at kaba na ang nararamdaman ko. Grabe, ang creepy dito. Hindi ko alam kung kaya ko ba to. At dito ay ramdam mo talaga ang bigat ng presensya nito. Sobrang creepy. Konting lakad mo lang ay makikita nyo naman ang kanilang kusina. Ito naman yung pinaka-kusina niya. Check natin yung ibang parte dito. Sa tabi ng kusina ay matatagpuan naman ang banyo sa chapel na ito. Ito yung CR nila dito guys. Nakabahan ako dito. Bakas na ang kalumaan at puno na rin ng alikabok ang ibang parte ng chapel na ito. So ito naman yung pinaka-stage dito guys. Parang ito yung pinaka-burulan dito. Sobrang creepy dito. Grabe. Sunod ko namang pinasok ay ang isa sa mga kwarto ng chapel na ito. So ito naman, ito yung kwarto dito sa mga bisita. Dito pa yung pinaka-parador nila. Lawak nyo. Check natin yung iba pang parte dito. Lumabas na muli ako sa kwartong ito para puntahan naman ang katabi na itong kwarto. So ito, isa pang kwarto dito. Ito yung cabinet. Para rin siya sa mga bisita. Halos giba-giba na rin yung pinaka-closet dito guys. Sobrang bigat ng pakiramdam ko dito. Parang hindi ko kaya dito. Dito sa loob ng chapel na ito ay matatagpuan nyo naman ang kanilang hagdan patungo sa kanilang morgue. Kaya sinubukan ko na rin itong babain. Dito sa baba ay nagkalat na rin ang mga lumang gamit ng puninaryang ito. Dito pa yung lagayan ng mga kandila pag may burol. Kasi ito, parang sa takip ng ilaw. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad
hanggang marating ko naman ang kwarto ng kanilang morgue. So ito guys, parang ito yung takip ng kabahaw. Habang papasok ay nakita ko naman ang isang higaan na ito. So ito yung parang higaan dito guys. Dito daw nilalagay yung bangkay pag pinapaliguan. Tignan natin yung loob. Habang papasok ay ramdam mo talaga ang takot sa lugar na ito. Sobrang takot dito. Dito sa dulo ay makikita mo naman ang isang kwarto sa ilalim ng hagdan. So ito, parang ito yung ilalim ng hagdan pababa. Makikita nyo. Itsura nyo. Andito pa yung higaan ng mga patay dito guys. Lumabas na muli ako sa kwartong ito para suriin naman ang iba pang bagay sa palapag na ito. Tapos ito yung nilalagay dun sa burol na mga crucifix. Napuno na rin ng alikabok ang iba pang gamit sa palapag na ito. Grabe. Hindi ko kaya tumagal dito. Na tayo. Pagkatapos ko libutin ang kanilang morgue ay umakyat na kagad ako para libutin naman ang ikatlong palapag. So akyat tayo sa pinaka third floor na ito guys. So ito na yung pinaka rooftop na ito. Tara check natin. Pag-akyat mo dito sa taas ay bubungad kagad sa'yo ang isang malaking grotto at fish pond nila. Nandito pa yung mga dating carpet sa chapel guys. Ayan o. Itong mga kwarto dito, hindi ko alam kung para saan talaga to eh. Dito rinig nyo yung mga dumadaan dun sa kalsada. Sa bandang likod ay may makikita kang isang lumang lababo at isang lumang pugon. Tapos ito naman, para siyang lutuan eh. May panihiki. Ayan, para siyang lutuan. Tapos dun may parang lababo dun. Hindi ko alam kung dun ba pinapaliguan yung mga dating binuburol dito guys. Wala namang mga kwarto-kwarto dito. Dun lang talaga sa baba yung mga chapel. Medyo nakakapagtaka dahil may nakatayong isang swimming pool dito sa kanilang rooftop. Pero dito guys, may napansin ako. Tsaka nagtaka rin ako. Mayroong swimming pool dito sa pinaka rooftop. Hindi ko alam kung bakit may swimming pool dito sa rooftop guys. Grabe yung kaba ko dito. Takak-tak na yung pawis ko. Sobrang kaba ko lalo na doon kanina sa baba. Pagkalipas ng ilang minutong paglilibot ko sa gusaling ito, ay nagsagawa na kami ng isang paranormal investigation sa isa sa mga chapel dito. Kung meron kaming kasama ngayon, pwede po ba kayong lumapit sa amin? Isa-isa na rin kami nagtanong para masimulan na rin ang aming investigasyon. Lapitan niyo yung mga aparato na nilapag namin dito. Kanina habang nag-i-explore ako, meron akong nakitang babae dito sa may hagdanan ng punta sa morgue. Kung nandyan ka, pwede mo lumang ka ulit yan. O kaya magpakita ka sa amin. Kung hindi mo kaya magpakita, hindi mo kaya galawin yung mga equipment namin, pwede ka magpatulog, buha ng ingay na maririnig namin na makikindicate na nandito ka sa lugar na ito. Pwede mo bang gawin yun? Meron pa bang kaluluwang nananatili dito? Kung may kaluluwa dito, mga espiritu or elemento, inaanyayahan namin kayo na lumapit sa amin or lumapit sa mga equipment namin para malaman namin kung totoo talaga yung sinasabi ng mga tao na nandito kayo, nagpapakita at nagpaparamdam. Makalipas ang ilang tanong ay wala kaming nakuhang kahit anong response. Kaya dito ko na naisipan magbukas ng spirit box at ituloy ang aming pagtatanong. Magbubukas kami ng isang aparato dito, pwede po kayo makipag-usap sa amin dito. Meron ba kaming kasama ngayon dito? Babae. Ako?
Pwede ka bang magparamdam sa amin ngayon? Pwede mo bang lapitan yung mga device na nilapag namin dito? Ano ka ba, babae o lalaki? Ang init. Nagtanong na din kami kung asan sila banda dito sa gusaling ito. At ito naman ang sagot nila sa amin. Pwede ba namin malaman kung nasa kang kwarto o lugar? Nasa baba ka ba? Andito ka ba sa morgue ngayon? Sa baba. Oo, Nasa baba. sa baba. Ang lalaki nagsalta sa baba. Gusto mo ba pumunta kami dyan sa baba ngayon? Okay lang ba na nandito kami? Hindi. Pwede ba namin malaman kung ilan kayo? Ilan po kayo nandito ngayon? Siyam? Ha? 5? 7. 7? Oo. Eh, alam mo ba yung 7? Usapang biblical. Ano? Yung 7 ano yun, sa Biblia. 7? May elemento ba dito? Meron? Dito na kami nagtanong kung pwede ba kaming bumaba sa morgue at ituloy ang investigasyon namin. At ito naman ang sagot nila sa amin. Okay lang ba sa'yo na bumaba kami at doon kami mag-investigate? Oo. Baba! So gusto mo na nandiyan kami sa baba? Gusto mo bumaba kami dyan? At maya-maya lang ay pinatunog naman nila ang REM pad na nilapag namin. Sabi ko kanina. Abot ka ba nun? Sa mga oras na ito ay nagdesisyon na kami na bumaba sa kanilang morgue at ipagpatuloy ang aming investigasyon. Nandito na kami sa baba. May gusto ko bang sabihin sa amin? Ba't gusto mo kami bumaba dito? At pagbaba namin ay nagbukas ulit ako ng spirit box at nagsimula ulit kami magtanong. Pwede kang lumapit sa amin dito? Ang lalaki yun ah. Laki ng boses. Diyan mismo. Oo, dyan mismo no? Nandito siya. Nandito ka? Dito na rin namin nilinaw kung asan siya banda dito sa morgue. Nandito ka ba sa loob ng morgue? Pwede ka bang lumapit sa amin dito ngayon? May gusto ko bang sabihin sa amin? Meron, parang meron eh no? Pero para siya nag-i-echo. Hindi na rin kami magtatagal dito sa lugar na to. Aalis na rin kami. Kung may gusto kong sabihin sa amin, sabihin mo lang. May gusto ko bang iparating sa ibang tao o hindi sa amin, sa ibang tao? Sabihin mo sa pamamagitan nitong device na hawak namin. Medyo pa umaga na sa mga oras na ito, kaya hindi na kami masyado nagtagal at naisipan na rin namin ihinto ang aming investigasyon.